Paghinto pa lang ng sasakyan nito, ay agad akong naunang bumaba, at hindi na nilingan pa, kainis na lalaking ito. Clara, hindi ko pinansin ang pagtawag nito, at pumunta sa susunod kong klase. Sa bungad ng room, ay nandoon nakatayo si Iggy, mukhang inaantay talaga ako nito. Nakayuko ito nang makalapit ako, ay ganun na lang ang pag-aalala sa mukha nito. Clara, ayos ka lang ba? Nginitian ko ito. Maayos lang ako. Wala bang ginawa sa iyo ang lalaking yun? Umiling lang ako at pumasok na, pagkita ko pa lang kay Lina ay nakanguso itong nakatingin. Ano na, ani nito? Mamaya na lang pagkatapos ng klase, 1 oras ang lumipas nang matapos ang aming klase kay Sir Dimore. Habang nagtuturo ang guro, ako naman ay lumilipad ang isip, hindi pa rin mawala sa akin ang sinabi ni Apollo. Anong pinaparating niya, na ayaw niyang makikitang may kasama akong lalaki? Nakakainis, dapat hindi niya iyon sinasabi, makaasta akala mo nobyo ko. Miss Alvarez, sit sa akin ni Sir, agad naman ako napaayos ng upo. Mukhang nasa iba yata ang isipan mo, at wala sa aking itinuturo. Sorry po sir, nakita ko naman ang pag-iling ni Lina. Nang matapos ang klase, ay agad akong nag-alangan ng kunin ni Iggy ang aking bag. Hindi na Iggy, ngunit ngumiti lang ito. Wala na akong nagawa pa, at lumakad na palabas ng room. Kwento mo na Clara, kanina pa nangangati ang tenga ko sa chismis, natatawang napailing na lang ako. Napili naming pumunta ng cafeteria, nagugutom daw kasi si Lina. Kakaupo pa lang namin, nang mangulit na naman ito. Si Apollo ang papa niya ang mapapangasawa ng mom, nakita ko ang pagtakip ng bibig ni Lina, samantalang tahimik lang si Iggy. So magiging stepbrother mo na siya, wow, pero pansin ko lang kaninang kinausap kanya, parang may ibang tingin sayo, agad akong nailang nang sinabi nito. May pagka-possessive siya Clara. Ani ni Lina, may kapatid ba siya Clara? Tanong ni Iggy. Wala, tumango lang ito. Lumipas na naman ang mahabang araw, ngayon ay uwian na agad, kumabog ang dibdib ko nang makita si Apollo na nakasandal sa sasakyan, habang naninigarilyo. Nagpatuloy na ako sa paglalakad. Nang makita ako nito, agad niyang tinapon ang sigarilyo at lumapit sa akin. Let's go Clara, kumunot naman ang aking noo. Sinabi ko na kanina, na simula ngayon ako na ang maghahatid sa iyo pauwi, kailangan pa bang ulit-ulitin? Bakit parang galit ka? Pwede namang huwag mo na ako ihatid, nandyan naman si Manong. No, I'm not galit kaya tara na, wala akong imak na sumunod dito. Baka gusto mong kumain muna? Tanong niya habang nagmamaneho. Hindi na. Bigla akong napatingin sa telepono na tumutunog, lumabas ang pangalan na Mia Bella, pasimple akong umirap nang kunin niya at sagutin ito. What? I don't care, iyon lang at binalik na nito ang telepono. Si Mia kaibi, pinutol ko ang sasabihin nito. Hindi ko tinatanong, kaya hindi mo kailangang sabihin pa sa akin yan. Inis kong saad. Nag-init ang aking ulo nang makita ang pagtawa nito. Anong nakakatawa? Nothing, aniya nito. Pagdating sa bahay ay nagsalita ito. Salamat, napatingin ako rito. Inunahan na kita, kasi alam kong. Basta ka na lang aalis, aniya. Salamat, sarkastikong ani ko. Habang naglalakad ako paalis, nang marinig ko pa ang boses nito. See you later baby, at pinaharurot na ang kanyang sasakyan. Pagpasok ay nagtaka ako, nang makitang maraming malita ang nakahilera. Rinig ko ang yabag, kaya napatingin ako sa hagdan. Mom, ano pong meron, bakit nandito ang mga malita natin? Nagtataka kong ani. Ngumiti itong lumapit sa akin. Pasensya na anak, hindi ko na nasabi sa iyo, kasi baka busy ka sa school, lilipat muna tayo kila Tito Alex mo anak. What? Bakit naman po? Sa isang araw kasi ay aalis kami ng bansa ni Alex, nasa France kasi ang kanyang mga magulang, gusto sana kita isama, naisip ko naman ang pag-aaral mo, kaya siguro isasama na lang kita kapag nakapagpakasal na kami ni Alex. Ngiting sabi ni Mom. Agad na nalaglag ang aking balikat, hindi sa gusto kong sumama, hindi ko lang tanggap na kailangan ay doon pa kami tumira pansamantala kila Tito Alex. Mom, baka pwede dito na lang ako, nandito naman si Manang Anak, wala na sila Manang dito. Maaga ko silang pinauwi, dahil ngayon tayo pupunta kila Alex, sana maintindihan mo ako anak,
gusto ko lang na iiwan kitang ligtas, alam mong na-trauma din ang mami mo sa nangyari sa iyo, malungkot nitong ani. Wala akong nagawa, kaya pilit ngiti na lang ang ibinigay ko dito, bago pumanhik sa aking kwarto. See you later baby? Agad akong napapikit nang maalala ko ang sinabi ni Apollo kanina, so alam niya pala ha. Inis akong naligo, nang matapos ay nagbihis ako ng simpleng t-shirt, na medyo maluwag at tokong na maong. Pagdating sa mansyon nila Tito Alex, ay agad nagsilapitan sa amin ang ibang katulong at mga security guard, para tulungan sa pagbitbit sa aming mga bagahe. Darling, masayang salubong ni Tito Alex kay Mom. Hi iha, kamusta? Maayos naman po. Pumasok na tayo at nagpahanda ako ng mga pagkain. Pagdating namin sa dining area, ay agad kong nakita si Apollo na prenteng nakaupo, at diretso ang tingin sakin. Agad naman akong umiwas at ibinaling sa paligid ang tingin. Maupo ka na hiha, ngumiti ako at right side ako naupo, ay hindi na lang dahil katapat ko ang makong na si Apollo na halos parang gusto na ata akong tunawin sa titig nito. Gustong gusto ko itong suwayan, ngunit nahihiya naman ako kay Tito Alex. So hiha, nasabi na sa iyo ng iyong mommy ang dahilan, kung bakit maninirahan kayo dito pansamantala. Opo Tito, huwag kang mag-alala, dito ay ligtas ka, maraming security ang nakabantay. Salamat po, ani ko. Tahimik akong kumakain, ngunit nakakainis itong lalaking nasa aking harapan. Wala ata itong balak kumain. Apollo, hindi ka pa ba kakain? Puna ng kanyang tatay. Dad, busog na ako, kita ko ang pagtataka sa mukha ni Tito Alex. Kung ganon ay bakit naririto ka pa? You don't care Dad? Nanlaki ang aking mata sa inasta nito. Rinig ko lang ang pagbuntong hininga ni Tito Alex, at pinagpatuloy na ang pagkain nito. Lalong nakaramdam ako ng inis sa lalaking ito. Bastos walang galang. Nandito ako ngayon sa kwarto na pinagdalhan sa akin ng katulong, iyon daw ang utos ni Tito Alex. Maganda ang kwarto, black and white ang kulay ng pader, parang kwarto nga ng lalaki, may mga gamit din ng mga panlalaki, kaya gusto ko sanang lumabas, ngunit ayoko naman ng abalahin ang mga katulong, para itanong kay Tito Alex, na kung dito ba talaga ako matutulog. Ilang minuto ang aking nilagi sa pagtingin ng kwartong ito. Nang maupo sa kama ay nakaramdam na ako ng pagkaantok, kaya humiga na ako, ay nagtalukbong ng kumot, pati ito ay amoy lalaki na. Binaliwala ko na lang at natulog. Naalimpungatan ako na may parang nakapabigat sakin, bulong ko nang makaramdam ng may humihimas sa aking bewang. Baby, napadilat ako nang marinig ko, ang mamaos na boses ng lalaki. Agad akong umupo para tingnan kung sino ang aking katabi, at ganun na lang ang aking gulat nang makita si Apollo, ito naka-topless ang lalaki. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko at hinawakan ng mahigpit ang kumot. Gusto lang kitang makatabi, nakangiti nitong sabi, makikita rin ang mapunggay nitong mga mata. Nakainom ka ba? Napatili ako nang hilahin ako nito, at ngayon ay nasa ibabaw ko na siya. Yes, but hindi ako lasing, nakikita ko pa ang maganda mong mukha, paus nitong sabi. Bago ako makapagsalita, ay naramdaman ko na ang kanyang labi na dumikat sa akin, nanlalaki ang aking mga mata sa gulat. Pilit kong pumiglas sa halik nito, ngunit nang maramdaman ko ang kanyang kamay na humihimas sa aking bewang, ay napaawang ako na siya pagpasok naman ng mainit nitong hininga. Bulong ni Apollo, ilang sandali ay natangay na naman ako ng kanyang nakakahilo na mga halik. Napapikit ako nang dumaan ang halik nito sa aking pisngi, papunta sa aking tenga. Mahina kong bulong nang maramdaman ang kanyang bibig sa aking tenga. Apollo, sambit ko nang bumababa na ito sa aking leeg, at hinalikan at inamoy nito. Nang biglang maramdaman ko ang kanyang kamay, sa aking mga ano na siya nagpatigil sa akin. Kaya agad ko itong itinulak. What? Bakas ang pagkainis rito. Malita, nauutol kong saad, habang ito ay kagatlabing nakatitig sa akin, maaninag ay matalim nitong tingin. Lumabas ka na sa kwarto ko. Alam mo ba kung gaano kagalit ngayon ang, sabay tingin sa kanyang ibabang parte na siyang sinundan ko. Pulang-pula ang aking mukha, at basta na lang nagtalukbong ng kumot. Lumabas ka na please. Napapikit ako nang marinig ko ang kanyang pagtawa. Clara, anong sumanib na masamang espiritu sa'yo, para hayaan siyang hawakan ang iyong katawan?
At dahil napuyat ako kagabi kakaisip sa namagitan samin ng lalaking iyon, eto ako ngayon sobrang sakit ng ulo. Mukhang napuyat ka ata anak. Hindi ko alam kung bakit bigla akong natigilan, ay may munting ka bang naramdaman? Marami lang po akong tinapos na gawain sa school mom, yuko kong sabi habang nakaupo sa high chair, si mom naman ay nagluluto. Sige gagawan kita ng soap, ngiting ani mom. Salamat po. Nanood lang ako kay mom. Habang nagluluto, napakagaling ni mom pagdating sa pagluluto. Naalala ko pa noon, palaging sinasabi ni dad, na iyon ay isa sa minahal niya kay mom. Good morning darling, good morning sweetheart, bati ni Tito Alex kahit naiilang sa pagtawag nito sa akin, ay nginitian ko ito. Good morning po Tito. Darling bakit ikaw ang nagluluto, marami ang gagawa niyan, saway ni Tito. Darling naman, para matikman mo kung gaano ako kasarap magluto, masayang ani mom. Maupo na kayo doon, at malapit na itong maluto. Tulog pa si Apollo, ani Tito. Anak, pwedeng pakigising ang Kuya Apollo mo, ngiting ani ni mom. Kuya, please. Okay po, sagot ko at umakyat sa taas. Ngunit napakamot ako nang maalalang nakalimutan kong tanungin. Kung nasaan ang kwarto ng lalaking yun. Ate, sakto naman nakasalubong ko ang isa sa katulong. Magandang umaga po Ma'am Clara, napangiti naman ako. Clara na lang, tatanong ko lang kung saan ang kwarto ni Apollo. Doon po sa pinagtulugan niyo kagabi, Maeste Clara, so kwarto pala talaga yon ng Makong. I mean saan po siya ngayon natulog, pinapag-ising po kasi ni Ma'am. Sa tapat ng kwarto niya na pinagtulugan mo, doon natulog si Sir Apollo. Okay salamat, maliit kong ngiti rito. Nang makarating sa tapat ng kwarto, ay kumatok muna ako. At dahil wala namang sumasagot, ay binuksan ko na iyon at pumasok. Walang laman na kagamitan ang kwarto, maliban na lang sa kabinet at kama, na kung saan ngayon nakahiga ang lalaking hindi nagpatulog sakin kagabi. Hoy gumising ka na dyan, ngunit tulog pa rin ito. Lumapit ako at gamit ang hintuturo, ay kinalabot ko siya. Hoy, kakain na daw gumising ka na. Ngunit wala pa rin, nakakapikon. Niyugyug ko na ito at malakas na nagsalita. Gumising ka na, napatili ako nang bigla ako nitong hinatak, kaya ang nangyari ay napaibabaw ako rito. Ano ba? Sigaw ko at pinagpapalo ang dibdib nito, pero ang loko tumatawa lang. Bitaw, ngunit ganon na lang ang aking pagkatulala, nang mapatitig sa kanyang mukha dahil sa pagkakangiti nito. Bakit iba ang dating noon sakin, bigla na lang kumabog ng husto ang aking dibdib. Why? Do you want to kiss my lips? Shoot bakit ganun ang sarap pakinggan ang mala-sexy nitong tono? Hey baby? Alog nito sa akin, kaya pinalo ko muli ito sa kanyang dibdib. Huwag mo akong tinatawag ng baby. Single ko at umalis sa kanyang tabi. Anong gusto mo, babe? Love? Honey? Darling, ano sabihin mo lang kung ano ang gusto mo, nakasmirk nitong saad, at dahil sa inis ay ako naman ang ngumiti. Sister ang gusto kong itawag mo sakin, ako naman ang nakasmirk dito, ngunit katakot-takot naman ang pag-iba ng aura ng kanyang mukha. I will never call you that baby, nanlaki ang aking mata, nang tanggalin nito ang kumot, tumambad sakin ang hubad nitong katawan, isang piraso lang ang suot nito, at yun ay ang kanyang boxer short, na hindi ko mapigilan mapalunok, dahil bakat iyong kayamanan nito. Dahan-daang umangat ang aking tingin, at ganun na lang ang pamumula ng aking mukha, nang makita ang 8 matitigas nitong abs. Like the view baby, paos nitong saad. Sambit ko at nagtatakbo papalabas sa kanyang kwarto. Napasandal ako sa pintuan, at ganun na lang kabilas ng kabog ng aking dibdib, mabilis pa ata sa takbo ng kabayo. Miss Clara, nagulat ako nang may sumulpat na katulong, mukhang may edad na ito. Pinapatawag na po kayo nila Madam at ni Sir Alex po, sunod-sunod akong tumango, at pamaron na sa dining area. O nagising muna ba si Apollo? Tanong ni Tito Alex. Opo, mahina kong sagot. Ilang sandali ay dumating na ang kinakainisan kong lalaki, at may malaki pang ngiti. Kainis ka talaga Apollo.